Isang magandang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Kumusta na po kayo? Saan man pong sulok kayo ng mundo, nawa po ay nasa maayos po kayong kalagayan at kaya po ng palagi ko pong kinagawian sa umpisa po ng aking kapahayagan ay palagi ko pong sasabihin po sa inyo pong lahat na wala po akong ipinakikilala po na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong hamak, isa pong aba po na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng ating banal na libro. At ang lahat nga pong nilalaman nito ay nagmula po sa ating banal na Espiritu Santo, sa atin pong Diyos na kataas-taasang totoo. At yun nga po, sa pagpapatuloy po nung naiwan kong salaysay po nung nakaraan pong linggo, ang ating nga pong mahal na Birheng Maria po at si Jose po ay nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan na nauwi po ang kanila pong pagmamahalan bilang po magkasintahan sa paghihiwalay po. At yun po ay labis pong dinamdam ng ating mahal na Birheng Maria. At gano'n na lang ang kanyang pagsusumamo sa atin pong Diyos Ama. At dahil nga po sa tindi po ng pagsusumamo ng mahal na Birhen, kahit na sobrang sakit po sa atin pong Diyos Ama, ang kahilingan po ng ating mahal na Birhen po ay naipagkaloob po sa Kanya po. Hindi nga po naglaon si Jose po at ang ating mahal na Birheng Maria ay nagkabalikan po. Muli po nagkasundo po silang dalawa gaya po ng matindi pong panalangin po ng ating mahal na Birheng Maria, dahil nga po hindi niya kayang tanggapin na sa buhay po niya ay magkakaroon po ng paiba-iba pong karelasyon po. Nang muli pong magkasundo po ang dalawa ay si Jose po ay napilitan pong ipagtapat po sa ating mahal na Birheng Maria ang kanya pong lihim na matagal po niyang itinago sa ating mahal na Birheng Maria. Sa una po ay halos ang ating pong mahal na Birhen ay pagsakloban po ng langit at lupa po sa kanya pong natuklasan. Subalit si Jose po ay gano'n na lamang po ang paninindigan po. At inilatag niya lahat sa mahal na Birhen po ang kanya pong kasal po ay hindi po ganon ang kanyang kasal po ay komplikado po. Yun po ang naging dahilan. Kaya po, ang atin pong mahal na Birheng Maria po ay sumangguni po sila sa isa pong may kinalaman po tungkol po sa mga batas. At dun nga po ay napatunayan ng ating mahal na Birhen ayon sa payo po ng nakakaalam po sa larangan po ng mga batas tungkol po dun sa problema po ni Jose, ay hindi nga daw po ganon kasertipikado. Yun po ang naging dahilan. Kaya sa kauna-unahan pong pagkakataon, ang mahal na Birheng Maria at Haring Hesukristo po ay nagplano po ng kanilang kasal. At nung nagkasundo na nga po ang dalawa, ang ating mahal na Birheng pong Maria ay nagtangka po na lumapit po sa kanya pong mga magulang po upang ipagtapat po ang tunay na kalagayan po ni Jose at yung pong plano po nilang pagpapakasal. Dahil nga po gano'n na lang yung pag-ibig ng mahal na Birheng Maria kay Jose, ay talaga pong hindi niya kakayanin kung hindi po sila magkakatuluyan, dahil nga po
Gaya po ng palagi kong sinasabi, ayaw po ng ating mahal na Birheng Maria ng paiba-iba po ng lalaki sa buhay niya. So, nagpasya po ang mahal na Birhen na lumapit po sa kanya pong ina upang nga po ipagtapat ang tunay na kalagayan nila ni Jose at ang plano nilang pagpapakasal. Subalit ang atin pong mahal na Birhen ay hindi pa man po ganap niyang naiihayag po sa kanya pong pinakamamahal po niyang ina ang tunay na kalagayan ni Jose. Ay agad-agad po na ang ina po ng ating mahal na Birheng Maria ay nagplano na ang wika po nito, marahil mas mainam kung iuuwi ka namin doon sa probinsya natin. Doon ay mas magiging maayos daw po ang buhay ng ating mahal na Birheng Maria. At ayon po sa ina ng mahal na Birheng Maria, ang lalaking yan ay hindi nararapat para sa iyo. Tingnan mo nga ang itsura niya, parang tatay mo. Dahil nga po ang ating mahal na Birheng Maria ay kahit po nasa tamang gulang po yung panlabas po niyang anyo, ay palagi pong mukha pong bata. Bagamat si Jose po ay halos 2 taon lang po ang tanda po sa ating mahal na Birheng Maria. Sa tindi po ng takot ng ating mahal na Birheng Maria sa plano po ng kanya pong ina, at ayon po sa kanyang ina, hindi natin alam kung saan ang galing ang lalaking yan. Kaya mas mainam na iuwi ka namin doon sa probinsya upang mailayo ka sa kanya. At doon po yung ating mahal na Birheng Maria ay halos nasilyuhan po yung bibig po niya. Hindi po niya nagawang sabihin po sa kanya pong ina ang plano po nilang pagpapakasal ni Jose at ang tunay pong buhay na kinarga ni Jose, dahil hindi pa nga po niya na ipagtatapat ay halatang halata na po na hindi po kumbinsido ang kanyang ina o ang magulang niya na si Jose ay karapat-dapat po sa kanya. Kaya po ang ating mahal na Birheng Maria ay malungkot po na nakipag-usap po kay Jose at ipinagtapat po ng ating mahal na Birheng Maria ang plano po ng kanya pong ina na sila pong dalawa ay tuluyan pong paglayuin. At dahil po doon, nung malaman din po ni Jose kung paano po yung sistema po sa probinsya po kung saan po nagmula ang ating mahal na Birheng Maria, na pag-usapan po nila kung paano ang proseso doon ng tinatawag na kasal, dahil nga po ang ating mahal na Birheng Maria ay isinilang sa isa pong lugar na talaga pong ang kasal, kahit po 10 baboy, 3 baka po ay talaga pong mauubos po. So, ang dalawa po ay nag-usap po ng masinsinan at doon nga po ay napagpasyahan po ng ating mahal na Birheng Maria ang isa pong matindi pong plano po na talaga pong ikagugulat po ng buong angkan po ng ating mahal na Birheng Maria. Maikli na naman po at halos wala na naman po tayong oras. Sa susunod ko pong kapahayagan ay wala po akong itatago ni isa pong eksena po sa buhay pag-ibig po ng ating mahal na Birheng Maria at ang pag-iibigan po nila ni Jose na labis pong dumurog po sa puso po ng atin pong Diyos Ama po. Wala na naman po tayo pong oras. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong abang lingkod. Paalam at mabuhay po tayo pong lahat. Hanggang sa muli!
Bye!